Magandang araw, no? At welcome sa ating channel, no? Paul Computer. So sa ginawa nating video ngayon, ay tinawag ko itong video engagement, no? Kasi karugtong ito doon sa dating ginawa kong video na yung title niya ay bakit hindi makalagin, no, or maka-access doon sa IP address ng PLDT, no, 192.61 192.168.1.1, okay, ng PLDT modem. Ginawa ko tong video na to dahil nung in-upload natin yung dating video na magkatulad nito ay nagkaroon tayo ng engagement doon, no? So bali meron ako mga sinagot na katanungan doon. Tapos napag-isip-isip ko na sayang, gusto ko sana na i-include sa video. Pero hindi ko na magawa, no? Kasi nga na-upload ko na yung video tapos running na siya. So inisip ko talaga kung paano ko gagawin na dudugtungan yung video. So ito yung idea na naisip ko. So sabi ko, bakit hindi tayo gumawa ng video engagement, no? Yun na lang para madugtungan natin, no, yung ginawa kong video. Okay, so start na tayo. So, buti, no, at naisipan mo na mag-login ka sa iyong PLDT modem, no? Kasi napansin ko na marami sa atin yung hindi na binabago yung Wi-Fi password, at saka yung iba siguro hindi na alam na meron pang tinatawag na admin password o login password, hindi nila alam yung mga IP address ng PLDT, no? Pag nagpakabit sila ng kanilang ng internet connection nila, halimbawa PLDT, ay wala na, yun na. So napansin ko lang, kasi every time na makapunta kami doon sa mga relative ko, relative namin, kapag mag-share sila ng kanilang internet connection, sabi nila, tingnan mo lang doon sa sa ilalim ng modem, nandun lahat. No, alam nyo, hindi ganyan. Okay? Ito, advice ko ito, sa kahit na anong mga internet solution provider dyan, kung meron kayong mga account, na halimbawa, dapat minamanage nyo talaga yung inyong login or administrator password, sa inyong PLDT modem, so bakit, para maiwasan natin yung syempre yung mga unauthorized na mga connection, di ba? Tapos makontrol natin kung sino yung makontrol mo dyan kung sino lang yung gusto mong bigyan ng access sa iyong internet. Okay? Tapos isa pa dyan ay may iwasan natin yung mga alam nyo na, yung mga hacking, at saka scamming activities. Okay? So magiging secured talaga yung inyong connection, sa inyong internet, at namamanage mo yung syempre yung nakaka-access sa iyong modem. Okay, so syempre kapag ikaw yung may-ari ng account, kailangan importante na ikaw lang yung nakakaalam, ng login or admin password, at saka yung password niya, So magkaiba yung dalawa, Yung Wi-Fi password ng modem mo, yan yung pwede mo i-share.
Pero yung yung login talaga hindi dapat ikaw lang ng may-ari ng account ng PLDT yung nakakaalam niyan. Okay, para makontrol mo, ma-manage mo yung internet tsaka network access diyan sa iyong modem. Okay? So, baka merong tanong dyan, Sir Paul Computer, no? Paano naman ako mahahack or paano naman ako ma-scam kaya, no? Dito sa aking sa paggamit ko ng aking PLDT fiber modem. So, ganito yan. Okay? Alam mo ba na every time na mag-share ka ng iyong Wi-Fi password, no? So syempre tayo na may-ari ng halimbawa lang tayo yung may-ari ng account, no? So binabahagi natin yung Wi-Fi password dun sa mga taong gusto natin share ng internet connection, no? So ito, alam mo ba na yung sinishare mo ay hindi lang internet access? Hindi lang internet access ang sinishare mo. Okay? So, ito doon din sa mga kasi dapat maging responsible tayo, no? Kapag binigyan tayo ng Wi-Fi password ng may-ari ng account, dapat mag-ingat tayo kung kanino natin ibibigay or i-share yung Okay? Huwag natin basta-basta ibigay kahit kaninong tao, lalo na kung hindi natin talaga kilala. Okay? So, tuloy tayo. Ganito yan. Alam ba ninyo na every time na mag-share kayo ng inyong Wi-Fi password ng inyong PLDT, yung sinishare ninyo actually ay hindi lang internet access. Okay? Dalawa, binibigyan nyo rin siya ng kakayahan na maka-access, makapasok sa inyong network. Okay? Huwag ninyong kakalimutan na yung ating PLDT fiber modem ay modem siya at the same time router. Okay? Meron siyang network connection. Merong connection lahat ng mga nakakonect dyan. Okay? Merong connection. So, kapag nakapasok sila sa modem mo, sa PLDT modem mo, meron din silang kakayahan na makashare sa inyong network. So, pwede nilang makuha yung mga files mo doon sa iyong computer, sa storage mo. Okay? Kasi yung modem, pwedeng makakuha niyan file sharing. Pwede ka mag-share ng printer dyan. Pwede ka mag-share ng storage. Okay? So, lahat ay possible. So, para maiwasan natin yung mga hacking at scamming activity, hindi nila makuha yung mga information mo sa computer mo. To, isa pa, huwag kayong maglalagay ng mga personal na data ninyo or information sa inyong computer hanggat maaari. Okay? Para maiwasan ilagay ninyo sa inyong external hard disk, USB. Okay? Hanggat maaari lang naman. Okay? Kasi alam nyo na iba ng panahon ngayon, Okay, so meron tayong sasagutin na tanong dito na galing sa dati na ginawa nating video, Balikwan ito karugtong, So kaya tinawag ko ito na video engagement, So baka nandito yung hinahanap mo na sagot sa tanong mo. Number 1. Okay. Ang tanong natin ay galing kay user-pe1. Bakit ganun? Dapat sana nilagay nyo na lang yung pangalan nyo, so sabi niya, Sir, paano po pag hindi makakonect sa Wi-Fi, dahil hindi gumana yung bagong nilagay na password, ayaw mag-connect sa dating IP address na ginamit? So yung problema niya, hindi daw siya makakonect sa kanyang Wi-Fi password. Okay, so alam nyo, dapat yung ating PLDT, minamanage nyo yan. Okay? So, kailangan, kung ikaw yung may-ari ng account, kailangan na baguhin mo yung password
doon sa PLDT login, no? Huwag ninyo gamitin yung default na password ng Wi-Fi. No? Kasi yan yung madalas kong makita dito sa amin. Hindi nila talaga binabago yung Wi-Fi password. So ibig sabihin, hindi rin nila binabago yung doon, yung login. Yung login password, hindi nila minamanage yung kanilang PLDT modem. Okay, so sa case mo, kung bakit hindi ka maka-login sa Wi-Fi password ng iyong modem, ay meron ng nakakaalam ng Wi-Fi password ng iyong modem. Tapos siya na doon yung nag-change ng password mo doon sa iyong PLDT modem. Kaya ikaw na mismo na may-ari ng account na hindi ka na maka-access. Diba? So nakakalungkot. So ingat ka dyan. Kasi baka alam mo na, mga hacking tsaka scamming yan yung area nating mangyari. Diba? So yung solusyon mo dyan ay i-reset mo talaga yung iyong yung PLDT modem mo. Baguhin mo yung password mo doon sa iyong login, no? Sa may PLDT login at saka doon sa iyong Wi-Fi. Dalawa yan, ha? So baguhin mo yung password mo doon sa iyong IP sa iyong PLDT login password at saka doon sa iyong Wi-Fi. So dapat magkaiba. Wag mong hindi dapat magkatulad yung password mo diyan. Okay, so magkaiba yung password mo sa login, PLDT login, user login tsaka password, dapat magkaiba rin. Iba siya doon sa Wi-Fi password mo. Tapos ito isa pa, dapat ikaw lang ang nakakaalam ng login, user login mo tsaka password doon sa iyong PLDT. Okay, so wag mo ipaalam kahit kanino para makontrol mo yung iyong yung pag-manage mo ng iyong PLDT modem. Okay, makontrol mo yung mga nagko-connect sa iyong dyan. Okay, ayos na ba? So punta naman tayo sa next na tanong. Okay, doon naman tayo sa next, no? Galing naman ito kay Pretzel Masahon. Unique yung pangalan niya, no? Si Pretzel. Sabi naman niya, Sir, sa akin, na-reset ko kasi hindi na ako makalagin. Tapos ko reset. Try ko ulit admin password, no? Pero lumabas user has logged in somewhere else. Please try again later. Yun yung message na lumabas. So parang katulad din ito nung yung unang natin, no? Yung unang tanong. Pero alam nyo sa ganitong case, kailangan na yung gawin mo, yung solution diyan, kailangan i-disconnect mo lahat ng mga nakakonect sa iyong PLDT modem. So paano mo magawa yan? Okay, yung solution mo diyan, kung gusto mo talaga baguhin yung password sa iyong PLDT modem, ito na lang, no? Yung gawin mo ay i-turn off mo yung iyong modem. Okay, sa ganyang paraan, madi-disconnect lahat ng mga nakakonect sa iyong modem. Okay, hayaan mo muna 30 minutes. Yan, okay. Saka mo i-reset yung password. Yung i-reset mo yung iyong So meron akong ginawang video, ililink ko na lang dito sa taas. Ayan, card, no? So panoorin mo na lang. Tapos balik ka dito, no? Kung paano mag-reset ng modem. Tapos palitan mo na kaagad yung password sa iyong PLDT sa iyong PLDT login, user login tsaka password niya. Okay, so make sure na magkaiba yung password mo doon, yung password information mo sa PLDT login at doon sa Wi-Fi.
dapat hindi magkatulad. At saka isa pa, dapat ikaw lang na may-ari ng PLDT account ang nakakaalam ng password mo doon sa iyong PLDT login. Okay, yung wifi lang pwede mo i-share. Okay? So yan yung paraan para mabago mo. So hindi nalalabas yan, yung user has one. Kasi ibig sabihin yan, the user has logged in somewhere else. Ibig sabihin, meron nang nakakaalam ng wifi password mo. Tapos, naon siyang nakapasok dun sa iyong PLDT modem. Okay, so doon naman tayo sa next naman na tanong. No? Yung tanong naman natin ngayon ay galing kay number 3. Kay Alvin Fermano. Alvin! Ito yung tanong niya. Boss, ayaw talaga. Kahit anong gawin ko sa PLDT na to. Alam mo, napakasimple ng tanong niya. Inisip ko kasi kung ano talaga yung problema, bakit hindi siya makalagin sa kanyang account. So siguro sa IP address na 192, or pwedeng sa login. So ito, naisip ko ito. Isa rin ito kung bakit hindi ka maka-login sa iyong PLDT modem. So alam nyo, yung ating PLDT modem ay merong unique yan na default user login tsaka password. So magkakaiba tayo ng mga default na user login at password depende sa ating model ng PLDT. Kasi yung mga PLDT devices natin na fiber modem ay hindi magkakatulad, di ba? So depende yan sa product model. Okay, so hindi pare-pareho lahat. Okay? Kung nilagay mo diyan yung IP address na 192.168.1.1, usually yan naman talaga yung IP address ng PLDT. Okay, pero pagdating sa user login, magkakaiba na yan, depende sa model ng sa hitsura ng iyong PLDT modem. So kung nilagin mo dyan, yung pagpasok mo dun sa 192, tapos nilagay mo yung user login na na admin, so pwede yan kung magkapareho tayo ng magkapareho tayo ng modem. Okay, pero baka iba naman yung sayo. Okay, so yan yung ibig kong sabihin. So halimbawa, yung product model lang sa akin ay ganyan. Yan. Okay, so dapat, kung ganyan yung product, pareho tayo ng product model ng ng modem, so pwede mong magamit yung yung small letter na admin, tsaka yung 1, 2, 3, 4. Pero kung magkaiba naman, halimbawa ibang product ng PLDT naman yung device mo, katulad niyan, tapos yung label information niya magkaiba na. So syempre yung yung default na user login tsaka default, syempre magkaiba rin. Okay? So baka yan yung problema mo kung kaya hindi ka makalogin. Okay? Hindi tayo magkakapareho ng default user na name tsaka login. So sana nasagot ko yung tanong mo, Alvin. Okay? So, doon naman tayo sa next naman na tanong. Number 4 na tanong. Yan, galing kay Ariel Katubigan. So, ito another na tanong, na simple na tanong, na pinag-isipan ko rin. Simple lang. Bakit ganun pa rin, sir, pagkatapos kong pinalitan ng password? Nakapalit na siya ng password, pero hindi niya pa rin nagawa na mabago niya yung
hindi niya na-reset sa default yung kanyang PLDT. So yung tingin ko dyan ay baka hindi mo nasunod yung instruction kung paano mag-reset ng ng PLDT modem. Okay, so tingnan mo na lang dito sa card kasi ililink ko dito sa video na to para makita mo. So make sure mo na pag-reset mo ng iyong modem, mayroong butas dyan. Okay, pwede kang gumamit ng mga hairpin, pwede yung paper clip, no? Tapos yung gawin mo, talagang i-kuan mo siya. Press mo, pindutin mo ganon, no? Tapos i-hold mo siya. Wag mo muna bibitawan. I-hold mo siya ng mga 10 to 15 seconds, no? Pagkatapos noon, i-release mo siya. I-release mo siya kapag nakita mo na namatay yung kapag nakita mo na namatay yung ilaw doon sa iyong modem. Tapos bumalik na siya ulit. Okay? So wag mo agad bibitawan. I-hold mo siya. Pindutin mo tapos i-hold mo na mga 10 to 15 seconds. Hintayin mo na mamatay yung ilaw doon sa ilalim ng iyong PLDT modem. So kapag merong nag-flicker doon, ibig sabihin na successful na bago na niya, na successfully naibalik na niya doon sa default na naka-default na Wi-Fi tsaka default na login password yung iyong PLDT. Okay? So try mo. Baka yan yung problema mo kaya hindi mo na ibago. Hindi mo na ibalik sa default. Okay, doon naman tayo sa next na tanong. Okay. Ito galing naman ito kay kay Nixa. Ano ba yan? Tama? Nix or Nixa? Nix lang, no? Nix 5617. O baka Nick. No? Sana nilagay mo na lang yung pangalan mo, no? Para makilala talaga kita. Okay. So sabi niya, Sir, pwede ba gawin yung phone USB tethering, no, sa PLDT fiber modem? Baka may idea kayo, sir. Merong USB port kasi yung modem ng PLDT. Okay, wag na nating ituloy yung pagbasa, masyadong mahaba. So sa case niya, no, sabi niya, yung kanyang PLDT modem router ay mayroong USB port, no? Para saan ba yung USB port, no? Yung USB port, no, sa inyong modem, ginagamit niyan para pwede ninyong i-share yung inyong printer sa network. So lahat ng mga nakakabit sa inyong modem ay pwede silang maka-share na access, magamit nila yung printer mo. Okay, pwede ka rin maka-share ng storage dyan. Okay, para may share mo doon sa buong network yung nakakabit sa iyong PLDT. Okay? Tapos yung tanong niya, ito, kung pwede ba daw i-tether yung phone niya. Pwede niya ba ikabit yung kanyang phone? Kasi gusto niya yung source ng internet ay manggagaling sa kanyang sabi niya, ayan, smartphone. No, tapos gusto niyang i-share yung internet sa network. So sa lahat ng mga naka-connect, no, sa wireless na connection yung gusto niya. Okay, so pwede yan. Pwede mong i-connect. So alam mo, meron kasing akong na-i-share na video sa kanya. Ewan ko kung napanood niya, kahit wala kang USB port sa iyong PLDT modem, ay pwede mo pa rin magawa yan. Kasi merong mga nabibili ngayon na converter na pwedeng i-connect from RJ45 direct papunta sa iyong phone. So balikuan siya, RJ45 to yan, yung connection sa phone mo. Ano ba yan? Type C.
mga ganyan, type C na, di ba, yung kinakabit na natin sa phone. O yan, pwede mo siya i-connect pa rin yung phone. Pwede mo pa rin i-tether yung phone mo para i-share mo yung no, pwede mo i-share na pwede kang mag-share ng internet galing sa smartphone mo. Tapos i-share mo na wireless. Pwede yan. So, ito lang meron ako idadagdag, i-share diyan about sa USB port kasi napag-usapan na rin naman natin, Sabi ko nga, pwede kayo mag-share ng USB storage, mga kahit anong storage, no? So, pwede kayo maglagay ng flash drive, memory card, di ba? So, yung isa lang yung huwag niyo yung ikakabit yan sa mga PLDT, USB port, yung mga yung inyong external hard disk. May maliit, no? Kasi, yan lahat merong access sa network. No. So hindi pwede na kasi yung mga external hard disk kasi natin. Yan removable. So hindi dapat matagal nakakabit yan sa inyong PLDT modem. Okay? So tip. Okay. So yung ikabit ninyo lang, mga memory card. Yan, USB, flash drive, yan, mga ganyan, storage. Pwede nyo i-share. Okay? So, sana nasagot ko, yung tanong ni ni Nixa. Okay, so kung meron kayong mga dagdag na katanungan dyan, ilagay lang doon sa ating comment section. Okay? Doon naman tayo sa next naman na tanong. Okay, sabi naman ni Mary Pogs TV. Wow, may channel yata ito, no? So sabi naman niya, bakit hindi ako maka-open sa Google na IP address ko, no? Ayan. So syempre, alam mo, para ka makapasok sa PLDT modem mo sa IP address na 192.168.1.1, kailangan na i-connect mo muna yung device mo doon sa yung PLDT mo. So kailangan alam mo yung password, yung password ng yung Wi-Fi password ng yung PLDT. Okay? So hindi pwede yung nakakuha ka diyan, naka-mobile data. No, hindi pwede, kailangan mag-connect ka talaga sa PLDT, sa Wi-Fi ng PLDT. So hanapin mo siya doon sa Wi-Fi network mo. Kung gamit naman yung phone mo or kung computer yung gamit mo. Okay? Tapos isa pa dapat make sure mo na tama yung pagkakasulat mo doon sa Google search, sa Google browser. Dapat HTTPS, mayroon pang S, tapos : / ayan, lalagay ko na lang dyan, 192.168.1.1. Okay? So dapat yan, sakto. So dito na nagtatapos itong yan, ginawa nating video. Doon pala sa sa mga baguhan lang na nakapanood itong video na to, ito, bali karugtong lang ito doon sa dating video na ginawa ko. Okay? So kung sa tingin mo ay kailangan mo yung mga yung mga content na gaya nito sa iyong computer, ay click mo naman yung subscribe button, para every time na meron tayong upload ay naipapaalam mo dyan, doon naman sa ating mga loyal subscriber na dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. At naman, hanggang susunod naman nating pagkikita. Okay? Bye-bye!